Hello everyone! Yan, so para to sa mga ka-OFW ko sa buong mundo. So, ako kasi, I think ilang taon na ako sa abroad. So, medyo matagal na rin po ako sa abroad. Nag-abroad ako is 2005. Yan, nag-abroad ako ng 2005. I think so. Oo. Umalis ako ng Pilipinas is 2005. Yan. So, iniwan ko yung anak ko dati, it's 6 months. Yung panganay ko, iniwan ko siya ng 6 months. Tapos yung pamangkin ko, 1 year old. And then yung girl, si Sandra, is 4 years old. Yeah, 4 years old siya. So, nag-abroad ako ng 22 years old. Okay, 23. So, nag-abroad ako ng 23. First abroad ko sa Kuwait. Sa Kuwait ako nag-abroad. So, nag-stay ako doon for 5 years. I think, yeah, for 5 years. Kasi, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10. Yan, oo, tama, diba? So, 5 years ako doon. And then, after ko doon, umuwi ako ng Philippines. And then, after ko sa Philippines, nagpunta na ako dito na ako sa Hong Kong. So, dito sa Hong Kong is actually papunta ng 14 years. So, 14 years na ako, magpo-14 years na ako dito sa Hong Kong. So, 14 years, sabihin na natin, count na natin ang 14 years plus 5 years. 19 years na. Wow! So, 19 years na ako sa abroad. Oo. 19 years na. Kasi, 19 years old na yung anak ko. Diba? Yung panganay ko. So, syempre, bilang yung OFW, syempre sa dami-dami nating mga pinagdadaanan. So, ako, pinagdaanan ko sa Kuwait nung nandun ako is, syempre, unang-una, pagdating mo doon talaga is hindi mo hawak ang kontrata mo. Hindi mo hawak ang, I don't know if we have contract to sign in the Philippines, pero, sa agency sa Philippines, pero pag nandun na wala na, and then also, hindi mo hawak ang passport mo. So, yun ang pinakamahirap doon. And then, syempre, yung mga amo, hindi magaganda. So, ako noon is palipat-lipat ako. Hanggang nakakuha ako ng amo nagkaroon ako ng amo na artista din doon. But they are so hindi maganda ang ugali niya. Kasi, syempre, meron talagang mababa yung tingin niya sa'yo. Kasi so, umalis ako sa kanya. So, pagkatapos noon, nakapunta na ako sa amo ko na matanda. So, doon na ako tumagal. And then, doon na rin ako na natuto for 6 months. Fluent, na ako, magsalita ng Kuwaiti. Yan. Diba, marunong na ako. Kasi, syempre, hindi kasi siya marunong mag-Ingles. Hindi siya marunong mag-Ingles. Hindi rin ako marunong mag-Arabic. So, natuto ako agad sa kanya. Kasi nga, pag nagsasalita siya ng Arabic, inilalagay ko talaga siya sa utak ko. Kasi tuwing nagsasalita siya, may action. So, alam ko na kung ano ibig niya sabihin, di ba? Yung mga salita niya hanggang natuto ako. Kaya tumagal ako sa kanya. So, nung nagkaroon lang kami ng problem, nung tinupak siya, kasi, syempre, matanda na siya. So, tinupak siya, inaway niya ako, sinabunutan niya ako, ginanyan niya ako. Ako naman kasi, mabait ako. Pero, syempre, kapag sinasaktan ka na, mayroon kang way talaga na lalaban ka, di ba? So, lumaban ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, ayaw ko na sa'yo, alis na lang ako. So, kasi ayoko ka na may magawa din akong hindi maganda. Kasi, hindi ako yung tipo na sasaktan mo kasi wala kang karapatang saktan ako. So, syempre, ganun. So, ang nangyari po doon is, tumakas ako. Kasi, syempre, so sabi niya kasi sa akin, ihahatid niya ako doon sa brother niya. So, syempre, yung brother niya kasi may katulong yon na from another country, like from Nepal. So, may Nepalese siyang katulong. So, yung Nepal na katulong yun, nagkukwento talaga siya sa akin na, it's something hindi magandang ginagawa.
So ako naman, ginawa ko, ayoko pumunta doon kasi ayoko talaga makagawa ka ng hindi maganda. Syempre hindi ka naman papayag, Pilipina tayo, 'di ba? And taga Bicol ako. So syempre hindi ako papayag na sasaktan mo ko or sampalin mo nga lang ako. Syempre iba na yung reaction mo, 'di ba? So hindi ako feeling ko sa sarili ko hindi ako pwede doon. So yun ang way kaya po ako naging TNT doon, tumakas ako. So, nung tumakas po ako, nag-work po ako um, sa isang mall, tindahan ng mga damit, yan. Doon po lahat yon. Nag-work ako doon for like 1 to 2 years. So, eksakto yon. Hanggang syempre, sabi ko nga sa sarili ko, hindi na ako pwedeng ganito na lang yung kalagayan ko kasi hindi ako pwedeng umuwi, tapos patago-tago ka lang kasi syempre wala kang papel. So hanggang dumating yung time na nagdarasal na lang ako na sana mahuli na ako. Ako mismo nagdarasal na mahuli na ako. So paglabas ko ng nung time na yon, I think May 28, birthday ng pamangkin ko. Nagpe-pray talaga ako na gusto ko nang umuwi. So nung May 20, nung pagkatapos ng birthday ng pamangkin ko, nung gabi na yon, nahuli ako. So nung nahuli ako, dalawa kaming magkasama. So inuli nila ako, tas dalawang pulis. Yung kasama ko, tumakbo siya. So hinabol siya ng dalawang pulis. So ako lang natira sa sasakyan, walang bantay. Wala, hindi ako umalis. Umupo na ako dun sa loob ng sasakyan. Hinintay ko yung mga pulis bumalik. Kung tutuusin, pwede naman ako umexit, 'di ba? Kasi nga umalis na yung dalawang pulis eh. Pero hindi ko na inisip talaga yun kasi ang gusto ko talaga noong time na yun, umuwi na ako kasi gustong gusto ko na talagang umuwi. So nung umuwi, nung bumalik yung mga pulis, nagsalita yung pulis, sabi, "Oh, you still here?" Sabi ko, "Yeah, I wanna go back to Philippines. I don't wanna stay here anymore." So yun ang sinabi ko. So pagkatapos nun, okay sila, mabait sila sa akin. So yung kasama ko, sinakta nila kasi nga syempre, actually ganun talaga doon. Nananakit talaga sila doon. But for me kasi, hindi nila ako sinaktan. And then pinaupo nila ako pagdating doon sa presinto, tinanong nila ako kung saan yung amo kong lugar kasi kailangan bilhan ako ng amo ko ng ticket. So dinala ako nila doon sa Al Rauda. So nung nandun ako sa Al Rauda, dilagay nila ako doon. Ang babait ng mga pulis sa akin, binibigyan nila ako ng pagkain, binibigyan nila ako ng tea. Kasi nga, I think so, kasi mabait naman ako sa kanila, at saka hindi ako talagang pasaway. Hindi nila ako tinrip na tulad ng iba na sinasaktan nila, sinasampan nila, binubugbog nila. So actually, I think so, normal sa kanila yun kasi lagi kong naririnig dun sa kulungan na nananakit talaga sila. So, pag nandun ka, lalo na kapag nahuli ka nila ng mayroon kang yung karelasyon na hindi kayo kasal, talagang bubugbugin ka nila, and bubugbugin talaga nila yung lalaki, as in grabe, maririnig mo yung hiyaw niya na nasasaktan siya. Pero and thanks God naman, never naman nila ginawa sa akin yung napakabait nila sa akin. And then until dinala nila ako, binisita ko ng amo ko, binigyan nila ako ng ticket para makauwi ng Philippines. But before that, kailangan ka muna mag-wait ng amnesty. So nung time na yon, 1 month and 15 days ako sa loob. So 1 month and 15 days ako sa loob, nag-grant yung amnesty ko, and then yun na po, nakapag-flight na ako at nakauwi na po ako ng Pilipinas. Pero syempre yung mga sa kulungan talaga is maraming Pilipino na nandoon na nakakulong na matatagal na, and I hope na nakalabas na talaga sila kasi yung actually mga case nila doon, kasama nila yung mga anak nila na nakakulong. Nandun na lumaki yung mga anak nila, inabot na ng mga 5 years, 7 years. Ang daming nakakulong doon. So nakakalabas lang sila for amnesty. And what I'm saying is, never dumadalaw ang consulate doon. Never dumadalaw ang mga Philippine consulate sa mga Pilipina or sa mga Pilipinang nakakulong. Kasi nung for 1 month and 15 days ko doon, wala po akong narinig na may dumalaw nang galing sa Philippine consulate. So nung nag-amnesty, isa po ako sa nabigyan ng amnesty na nakauwi ng Pilipinas. Pero marami pa po akong naiwan doon, and hindi ko na po alam at wala na po akong balita sa kanila. Pero I think
nasa 80 or 80, 70, 60, 60, parang mga ganun yata, mga 60 or 100 kami. Hindi ko lang talaga sure kung ilan kaming mga Pilipino doon. Pero kasi sa isang kulungan, pero malinis po siya. Kanya-kanya po na may mga higaan talaga siya. So isang kulungan po, kami po yung mga walang case na mga crime or mga crime case. Wala po kaming ganoon. Kami lang po yung mga parang mga deportees ka. So maghihintay ka lang ng amnesty mo kung kailan. Or yung iba is may mga kaso lang na kunyari mga violation lang sa mga sasakyan or mga anything, mga ganun lang, or pinakulong lang sila ng amo nila na walang reason. May mga ganun po. So tulad ng mga kasamaan ko doon, pinakulong lang sila ng amo nila na walang reason. Sinabi lang nila na nagnakaw ka, and then parang okay na, wala nang hearing, nasa kulungan ka na. Kasi nga hindi ka nila binibigyan ng karapatan. So ako naman, of course, alam ko, kasi TNT ako, so wala na akong papel, kasi wala na akong amo dun. And I understand naman na nandun ako, syempre. Pero yung iba, na hinahatid lang ng amo, na nandun na, nakulong ka agad na walang reason, ihahatid ka sa airport, pero yung pala sa kulungan kanila ihahatid. So, yun yung very, parang normal sa kanila dun. May walang karapatan ng iba. So, you are like, kwaiti ka, yun ikaw lang may karapatan kahit sinungaling ka, 'di ba? Kahit nang bubugbog ka, kahit hindi mo pinapakain katulong mo, you still have the right kasi taga dun ka. So mga talaga sila, hindi magaganda ugali. But in fairness, magaganda sana sila. But deep inside, karamihan sa kanila is hindi maganda ang heart. Yes. Maganda sa panglabas, pero sa pangloob, it's black. Super. Ganun sila. So, yun ang ko doon, karanasan ko doon as a OFW. So, marami kang pinagdaanan, mag-isa ka, lumaban ka. So, ang pinakamaganda I think sa OFW, pag first OFW ka, pumunta ka ng Middle East, mas magiging stronger ka, mas magiging matapang ka. Kahit anong pagsubok na dumating pa sa buhay mo, for this moment mo, malalampasan mo. Alam mo kung bakit? Middle East is very hard country to be a domestic helper. Tandaan nyo yun. Napakahirap maging katulong sa Middle East. Siguro ngayon, by this generation, kasi nga yung mga Middle East people, is yung mga Arab people, is nakapag-abroad na din, naging open-minded na rin sila, yung mga bata, lalo na yung may mga pera, yung nakakalabas na ng ibang country, nagiging open-minded na sila. So nagiging mabait na sila sa katulong. Nagiging okay na sila sa katulong. Pero nung mga unang panahon, I think karamihan talaga, lalo na yung hindi nakakaalis ng bansa nila, yung hindi nakakatry pumunta ng ibang bansa or mag-live sa ibang bansa, tumira sa ibang bansa tulad ng Amerika or UK, basta lumabas ng bansa at tumira sila doon or nag-aral sila doon, they are a good Arab people na sila. Alam mo kung bakit? Kasi na-adapt na siguro nila yung environment sa iba, naging open-minded sila, or yung pakikisama nila sa kapwa nila, nagiging humanity na sila. Hindi ka na nila itatrato na para kang animals, kasi karamihan sa Arab country talaga, mga tao doon is tinitreat ka nila para kang aso. Tinitreat ka nila na hindi ka tao, hindi ka human. So marami sa kanila is, I would just wanna say like maybe 90%, 80% based on my experience ang sinasabi ko. Kasi syempre kaming mga katulong doon, they call kadama. It's like nag-uusap-usap kami, syempre magkakaibang lahi kami, but we are talking about it na yung amo ko ganito, yung iba yung nire-rape, I'm sorry, yung iba ginagano nire-rape ni baba or whatever, pero wala silang magawa. Alam mo kung bakit? Kasi kakampihan ka pa rin naman ng government kakampihan sila ng government, and kakampihan pa rin sila ng mga asawa ng mga nila. Ang sasabihin, kasalanan mo. So the blame is you, ikaw rin ang makukulong, 'di ba? So kasi may right sila dun, ikaw wala kang voice sila may boses kasi taga dun sila. So they are talaga, iba yung ugali nila dun, they are so bad people. So yung iba naman, so syempre usap kami, so alam namin yon, and alam namin yung bawat ugali, kasi kami na rin lang naman ang nagtutulungan. So umalis ka na lang, kaya yung iba tumatakas na lang, nagti-TNT, diba? But syempre yung iba naman,
sumasama sa iba or nag-aasawa doon para lang to help